May tatlong haligi na bumubuo ng isang malakas na presensya. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Hindi ito tungkol sa pagiging mainay. Ito ay tungkol sa bigat ng pagkatao. Ang uri ng presensya na hindi kailangang magsalita pero nararamdaman ng lahat sa silid. At kung kulang ang ikatlong haligi, kahit ayusin mo pa ang iba, mananatiling hungkag ang iyong dating. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano buuin ang presensyang may bigat mula sa loob palabas ayon sa diwa ng pagiging stoic. Simulan natin. Unang haligi, ang labas na kaayusan. Ang unang nakikita ng tao ay hindi ang iyong isip, kundi ang iyong anyo. Hindi ito kababawan. Ito ay disiplina. Isa, kaayusan sa pananamit at pag-aalaga sa sarili. Hindi mo kailangan ng mamahaling tatak. Ang kailangan mo ay malinis, maayos, at akmang kasuotan. Ang stoic ay hindi nagpapakitang gilas, ngunit hindi rin nagpapabaya. Ang maayos na pananamit ay tanda ng respeto, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ayusin ang buhok, linisin ang kuko, panatilihing maayos ang balat. Hindi ito luho, ito ay kaayusan. Dalawa, estilong nga ayon sa pagkatao. Huwag kang sumunod lang sa uso. Ang stoic ay hindi alipin ng trend. Kung ikaw ay tahimik, pumili ng simple. Kung ikaw ay matatag, pumili ng malinaw at diretsyo. Ang estilo mo ay dapat sumasalamin sa iyong prinsipyo, hindi sa opinyon ng karamihan. Tatlo, tindig at galaw. Ang tindig ay mensahe. Tumayo ng tuwid, balikat ay relax, ulo ay pantay. Huwag magmadali sa paglakad. Ang taong may direksyon ay hindi nagmamadali. Malinaw ang kanyang pupuntahan. Umupo ng may dignidad. Huwag lumiit. Huwag magpakumbaba sa maling paraan. Apat, ekspresyon ng mukha. Ang kalmadong mukha ay tanda ng kontrol sa sarili. Hindi kailangan ng pilit na ngete. Hindi kailangan ng labis na reaksyon. Ang katahimikan ng mukha ay nagbumungkahi ng lalim ng isip. 5. Inginan. Tumingin ng diretsyo kapag may kausap. Hindi palaban. Hindi rin iwas. Ang matatag na tingin ay tanda ng katapatan at lakas ng loob. Ikalawang haligi, layunin ang anyo ay panlabas lamang. Ang nagbibigay ng bigat ay direksyon. Ang taong may layunin ay may katahimikang kumpiyansa. Kahit wala pa siyang nararating, ramdam na may pupuntahan siya. Isa, linawin ang iyong hinahangad. Hindi sapat ang gusto kong maging successful. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kalayaan, kahusayan, kapayapaan. Ang stoic ay malinaw sa kanyang landas. 2. Kumilos ng may dahilan. Huwag gumalaw ng padalos-dalos. Bawat salita, may saysay. Bawat desisyon, pinag-isipan. Bawat oras, may gamit. 3. Panatilihin ang pagiging matatag. Huwag pabago-bago ng katauhan. Ngayon disiplinado, bukas wala na. Ang presensya ay nabubuo sa consistency. Ang matatag na tao ay madaling pagkatiwalaan. 4. Hayaan ang gawa ang magsalita. Hindi kailangang ipagsigawan ang misyon. Makikita ito sa paggamit mo ng oras, sa pagtanggi mo sa walang saysay, sa pagpili mo ng tama kahit walang nakakakita. Ikatlong haligi, panloob na integridad, pinakamahalaga. Dito nagmumula ang tunay na lakas ng presensya. Hindi sa suot, hindi sa salita, kundi sa karakter. 1. Respeto sa sarili. Huwag magmakaawa ng atensyon. Huwag manghingi ng pagpapatunay. Tuparin mo ang pangako mo sa sarili mo. Doon nabubuo ang tahimik na kapangyarihan. 2. Ayusin ang loob, hindi matatakpan ng porma.
ang magulong kalooban. Harapin ang sama ng loob. Magpatawad. Maglinis ng relasyon. Ang payapang loob ay nagbibigay ng magnetic na presensya. 3. Matutong mag-isa. Ang taong hindi kayang mag-isa ay madaling maging needy. Ang stoic ay komportable sa katahimikan. Maglakad mag-isa. Magbasa. Mag-isip. Kilalanin ang sarili nang walang ingay ng mundo. 4. Bumuo ng personal na prinsipyo. Huwag mabuhay ayon sa uso. Mamuhay ayon sa alituntunin. Halimbawa, hindi ako magsisinungaling para makalusot. Tinutupad ko ang salita ko. Araw-araw, may kaunting pag-unlad. Ang prinsipyo ang nagiging gulugod ng iyong presensya. Huling paalala, ang tunay na aura ay hindi maingay. Ito ay mabigat, kalmado at matatag. Ayusin ang panlabas, linawin ang layunin, patibayin ang loob. Kapag buo ang 3 haligi, hindi mo kailangang magpaliwanag. Mararamdaman ka ng tao. Bago tayo magtapos, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita. Ito ay pinapaunlad araw-araw, tahimik, consistent, may prinsipyo. Kung may isa kang aral na nakuha ngayon, simulang isabuhay mo agad. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, suportahan mo ang Stoic Tagalog. Pinutin ang like, mag-subscribe ka, at isulat mo sa comments kung alin sa 3 haligi ang pinakailangan mong pagtuunan ngayon. Binabasa ko ang mga iyon. Magkita tayo sa susunod. Manatiling kalmado. Manatiling matatag.